So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team. Kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung pa rin na sinasabi. So ma'am, ano pong sinabi niya sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interview na isa pang lawyer. Alam mo, bilib ako sa fighting spirit ni Tatay Digong, no? Sa kabila ng kalagayan niya, kung iba yung mga magulang, na medyo may edad naman talaga sa Tatay Digong, 80 ayaw magpaiwan, no? Ayaw magpaiwan sa kanyang mga mahal sa buhay. Agad maaari, dito ka sa tabi ko, lalo na may pinagdadaanan, talagang kakapit ka sa anak mo. Kayong mga magulang, di ba, kung meron kayong nararamdaman, meron kayong pinagdadaanan, hinahanap nyo talaga ang kalinga ng inyong mga anak. At gusto nyo na nasa tabi lang lagi yung anak ninyo. Huwag nyo kaming iwanan, day. Huwag nyo kaming pabayaan. Sana, nandito ka lagi sa gilid ko. Pero si Tatay Digong hindi ganoon eh. Pinapakita pa rin ho ni Tatay Digong yung kanyang tawag diyan, yung kanyang pagiging strong leader, kanyang karakter na matapang, ang kanyang karakter na matibay. Isipin mo, hinarap niya yung ICC. Hindi siya takot. Ipinakita niya sa buong mundo na hindi ako magtatago, haharapin ko yung ICC, andito ako. Hindi sa araw, pinapauwi na nga, uwi ka na, parang binigyan lang ni Tatay Digong ng kumpiyansa si Inday Sara, kaya ko to. Umuwi ka na. Gampanan mo na yung pagka-presidente mo, pagka-vice-presidente mo, mapapunta naman talaga yung pagka-presidente para sa bayan. Sipin mo yun, no? Ang layo-layo pa niyan, no? Netherlands pa yan, banyagang detention center pa yan. Hindi mo pa masyadong gamay yung klima. Nasa clinic pa yan, pero anong nasa isip ni Tatay Digong, bayan pa rin. Dahil uwi ka, gampanan mong pagiging vice-presidente mo sa bayan. Huwag ka nang tumagal dito. Ganun o. Matapang, yan ang tunay na maisog. Nag-sink in na po kayo sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC. Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako kakahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumiram daw muna siya sa loob. Gagi talaga itong mga media, no? Pag nagtanong, gusto lang talaga magkaroon ng issue. Pati ba naman yung sinabi ni Tatay Digong, sipain ko kayong mga ICC, tinanong talaga ng mga bugok. Wala nang maisip na tanong, ganun talaga, no? Tanungin mo talaga yun, ma'am, na yung sinabi ni Tatay Digong, sipain ko kayong mga ICC. That's a figure of speech. No? Mga animal talaga tong mga bayaran ni Palaka. Maka-issue lang. Tuloy, oh. May na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it. Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming that everyone else. So, Paano po? paano? It's his style eh. Hindi ko alam Marami kung... na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na-witness niyo? He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, Nakita niyo mismo yung bago ng kanyang sila. No, hindi kami Isipin mo yan. Isipin nyo yan. Si Tatay Digong naging kaibigan na yung taga-ICC, patay kayong Palaka. Yung mga tao sa loob ng International Criminal Court, kaibigan na lahat ni Tatay Digong. Aba, nagagi na. Tama yan, Tatay Diggs, kaibiganin mo yan kasi sa susunod ipadala natin yan si Bangag. Ganyan talaga si Tatay Digong, malakas talaga yung hatak niya. Malakas talaga yung karisma ni Tatay Digong kahit saan eh. Mga foreigner nga, di ba? Umahanga sa kanya. Alam si Tatay Digong, mayroong anting-anting talaga to. Meron talagang anting-anting.
Kasi isipin mo, kahit sa Netherlands, yung mga sa loob ng ICC, sabi ni Inday Sara, may banding-banding na rin daw, kuha na rin ni Tatay Digong yung mga loob ng mga yan. O, yari na diha. At least, narinig natin, okay si Tatay Digong. Allowed, doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, ano daw, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your... Alam mo yan, ang pinaka-the best kay former President Duterte. Very consistent. Yung kanyang mga ganyang klaseng mensahe, message, na hindi niya pinagsisihan lahat ng kanyang ginawa. Dinala niyo man ako dito sa ICC dahil ginampanan ko sa bayan ang aking pangako at ang pagmamahal ko sa inyo, sa mga Pilipino. Ginampanan ko. Ni katiting pagsisisi, wala. Di kagaya ng iba dyan, no? Ina. Mangiyak-ngiyak. Yan ang tunay na iron fist talaga. Matapang, strong leader, kamay na bakal. Wala, hindi pinagsisihan. Pinaninindigan niya. Yung kanyang plataforma, paglaban sa mga kriminal, durugista, pagkakamay na bakal niya, naninindigan siya. Yan yung tinatawag na very principled man. Walang makakampantay dyan. Yung iba nga, pagdating sa kahirapan, pagdating sa mga ganyang kalagayan, wala na, nananamlay na. Tapos yung dati niyang prinsipyo, nawawala na. Yung katawan ni Tatay Digong, oo, makikita mo kasi tumatanda naman. Pero yung prinsipyo niya, nanatili pa rin. Yung isip na nandoon pa rin. Hindi niya pinagsisihan. Isipin mo, ni Katiting walang pinagsisihan. Only Duterte. No? Sabi ni Celestina Suyat, that's our good President, Tatay Digong, we proud of you, PRRD naman. Kaya nga ho, yung loyalty ng maraming Pilipino, until now, Duterte pa rin eh. Meron nga akong nakausap kanina eh. Sabi parang ang bilis naman ng pagka-presidente ni Duterte. Sana ginawa na lang nating 20 years si Duterte. Ganda na sana ng Pilipinas ngayon. Sipin mo ha, masasabi yan ang ordinaryong Pilipino sa panahong ito. Kasi mayroong paninindigan si Tatay Digong, minsan hindi bumabali yan eh. Yan na talaga siya. Nabuhay siyang matapang, mamatay siyang matapang. Nabuhay siyang makabayan, nakikipaglaban para sa bayan. Ganun talaga siya, isipin mo. Sa mga natitirang buhay ni Tatay Digong, bayan pa rin ang iniisip niya. Kaya deserve talaga ni Tatay Digong yung request niya na estatwa, na rebulto, na kaganon. Si Tatay Digong na ang pinakamamahal ng maraming Pilipino na presidente at bayani.